Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Because this May, we are celebrating this year's Employees Month. Let's talk about another timely topic. Ito ang One Government, One Goal, Building a Culture of Collaboration. Ngayong pinagdiriwang natin ang Employees Day, pinagdiriwang din natin ang halaga ng bawat empleyado ng ating local government unit. Mula sa mga frontline hanggang sa mga nasa likod ng opisina. Lahat tayo ay may papel sa pagbibigay ng mahusay at tapat na serbisyo sa mga mamamayan. At kung iisa ang layunin natin, ang makapaglingkod ng mas epektibo, kailangan na magkaisa rin tayo sa pagkilos. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin ng isang tema na napapanahon at siguradong sasang-ayon kayo, isang tema na napakahalaga. That is the issue of collaboration. Oo, yung pagtutulungan, pakikipag-ugnayan, at pagbubuo ng iisang direksyon bilang isang gobyerno. Hindi lang ito tungkol sa pakikisama, kundi tungkol ito sa aktwal na paglinang ng kultura ng pagtutulungan na makikinabang hindi lang tayo, kundi higit sa lahat, ang publiko. When we work together, we can achieve more. Of course, we should not underestimate the value of collaboration. It gives importance on working together, sharing information, and moving in one direction for the common goal of better service to the public. Kaya naman importante sa bawat empleyado ng gobyerno ang collaboration. This is not just a simple buzzword. Ito talaga ang susi para mas mabilis, mas maayos, at mas makatao ang serbisyo publiko. Kapag nagtutulungan po tayo, mas malinaw ang direksyon at syempre, mas kukunti ang kinakaharap na aberya. Whether we agree or not, may mga pagkakataon minsan na kahit pareho naman ang layunin, nagkakanya-kanya tayo. May mga proyekto na maaaring nadodoble ang trabaho. May mga serbisyong napapabagal dahil hindi nag-uusap o walang koordinasyon ang mga departamento. Kaya nga, ang tanong natin ngayon, paano ba natin mabubuo ang isang kultura ng tunay na pagtutulungan sa gobyerno? Sabi nga nila, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. At bilang mga lingkod bayan, gusto nating makarating sa malayo. At ito, yung sustainable, maayos, at makataong serbisyo para sa lahat. So, before we dive into our discussion, quick rundown lang tayo ng goals natin for today para alam natin kung saan iikot ang pag-uusap natin ngayon. Una, gusto nating ma-explain kung ano ba talaga yung tinatawag nilang silo mentality. Baka nga naririnig nyo na to o baka nararanasan pa nga natin. Pero hindi tayo aware na yun pala ang tawag doon. Malalaman din natin bakit ito nakakasira sa coordination, lalo na sa loob ng ahensya. Pangalawa, inaasahan nating makikita natin kung paano naapektuhan ang trabaho kapag kulang sa ugnayan. I'm sure, marami sa inyo ang naka-experience na ng delay, doble-dobleng trabaho, at minsan, nagkakagulo sa information at mga detalye. Yan ang epekto ng hindi pagkakaintindihan. Pangatlo, gusto rin nating makakuha ng mga practical tips. Hindi ito puro theory. Ang goal natin ay may apply ito sa bawat trabaho natin. Kaya magbibigay tayo ng mga tips kung paano magsimula yung tinatawag natin na culture of teamwork sa isang simpleng paraan.
Some of these practical tips include, number 1 is better communication, number 2 is trust building, and of course, number 3, leadership by example. At ang pinakahuli, gusto nating ma-inspire. And I'm talking about inspiration not only in the premise of your own unit. Like what we said, one government, one goal. This theme reminds us that true progress happens when all sectors work together with unity, purpose, and integrity. By embracing collaboration, we build a government that truly serves its people, serving them efficiently, transparently, and of course, serving the people with the heart. So let's start by identifying what hinders collaboration. Ano nga ba ang isa na nagiging problema? One big problem is the silo mentality. Pag sinabi nating silo mentality, ito yung kondisyon kung saan ang bawat ahensya o departamento ay nagtatrabaho na parang sarili lang ang mundo nila. Walang coordination, walang sharing of data, at minsan parang competition pa nga ang nangyayari kaysa collaboration. In the government, a silo refers to a situation where different departments, agencies, or units work in isolation without sharing information or collaborating effectively with one another. This can happen for many reasons. It might be because of differences in goals, maybe because of lack of communication, or simply because of the mentality na hindi ko naman trabaho yan, bakit ko gagawin? So you see, when employees have this silo mentality, nagiging mahirap magtrabaho ng sama-sama. Bakit? Kasi ang bawat departamento ay may sariling sistema at may sariling proseso na kadalasan walang coordination. Ito ay malimit na nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan, pagkaantala ng mga proyekto, at minsan pa nga, sobrang pag-aaksaya ng resources. For a clear grasp of the problem, let's imagine a hypothetical scenario. Sabihin natin na may isang sikat na mall sa isang syudad. It's a weekend, kaya asahan na natin na dagsa ang tao. Excited lahat kasi it's a payday Friday. Sa mall na to, may tatlong malalaking tenant. Isang grocery store, isang pharmacy, at isang delivery service. Lahat sila may sari-sariling pakulo during that payday Friday. Sabihin na natin na si grocery store nag-launch ng buy one take one offer. Si pharmacy naman may libreng medical check-up booth. At sa delivery service, may special event para sa mga online seller. Pick up and ship sa mismong entrance mall. Maganda naman sana, di ba? Lahat gustong magbigay ng serbisyo. Lahat gustong makatulong at of course, lahat gustong makabenta. Pero itong nangyari, walang nag-abiso sa isa't isa. Hindi rin nagpaalam sa mall admin. Kaya walang coordination. So, ano nga asahan nating resulta? Ang entrance ng mall, punong-puno ng kahon sa booth ng delivery service. Katabi naman nun, may tent si pharmacy para sa mga check-up. Tapos sa loob ng grocery, may endless pila at mga cart na halos nagkarambola na. So anong inaasahan nating resulta? Nabulabog ang buong mall. Nagkagulo ang mga customer. Halo-halo na ang pila ng mga tao. Yung mga senior citizen na gusto lang naman magpa-check up, naipit sa pila para sa delivery service. Madami din ang mga nagreklamo.
Yung mall security personnel, hindi na nila malaman ang gagawin para ma-organize yung mga pila. Again, lahat naman sana gustong tumulong. Pero ang end result, nagkagulo-gulo. Marami ang nagsigawan, marami ang nainis, at lahat ng effort nasayang lang. So, ang nakita natin sa nangyari, sabay-sabay silang kumilos sa pare-parehong lugar at sa pare-parehong oras. Pero wala silang coordination. Hindi sila nag-usap. Kaya ang ending, imbis na maayos, naging abala pa sa publiko. Ganito rin ang nangyayari minsan sa trabaho natin, be in the government or in private sector. May mga pagkakataon na kanya-kanya tayo ng galaw, pero hindi tayo nagkakarinigan. Kaya nagkakapatong-patong ang trabaho. Kapag walang coordination, kahit gaano kaganda ang plano, pwedeng mauwi lang sa wala. Kaya nga, kung nag-usap lang sana silang tatlo, pwede sanang naisaayos yung plano nila. Halimbawa, pwedeng schedule ng hiwalay yung events. O kaya, pwede ding sabay-sabay. Pero may kanya-kanyang area at coordination. Pwedeng si delivery service, nagbigay sana ng voucher para sa mga bumibili sa grocery, or si pharmacy, pwede sanang i-partner yung kanyang wellness program doon sa may aisle ng grocery area para everybody happy. Walang traffic, walang inis, at sa simpleng equation, sana ay nag-usap muna, nagplano, at nirespeto ang isa't isa. So, the mall scenario is a hypothetical situation. Now, let's look at a concrete example. There might be a specific government unit who did face the same dilemma when they tried to implement a disaster response plan. Imagine this. May isang bagyo na paparating. Kaya kailangan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng CDRRMO, City Health Office, at City Social Welfare and Development ay magtulungan. Pero dahil bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang sistema at hindi nagsisync o hindi nag-coordinate, nagkaroon ng magkaibang listahan ng mga apektadong pamilya. Yung CDRRMO ay may sariling assessment, yung Health Office ay may sarili ring data, at si CSWD naman, may sarili din silang mga information. Kaya, ano ang posibleng mangyari? 3 ahensya ang nagpunta sa iisang bahay para magbigay ng ayuda. Kaya naubos lang yung oras nila at hindi nakapunta agad sa ibang pamilya na nangangailangan din ng tulong. Sa ganitong klaseng sitwasyon, makikita natin kung gaano kalaki ang epekto ng silo mentality. Hindi lamang ito nagdudulot ng pagkaantala, kundi nagiging sanhi rin ng pag-aaksaya ng resources. Yung mga tao at kagamitan na sana ay makatulong sa ibang lugar o sa ibang pamilya ay naubos sa isang lugar dahil sa 3 ahensya ay may magkakaibang data. So it's a clear message that silo mentality hinders efficient and effective service provision. Kung bawat ahensya or bawat departamento ay magtatrabaho ng magkakahiwalay at walang pakialaman, hindi lamang ang work efficiency ang naapektuhan. Maapektuhan din ang tiwala ng tao sa gobyerno. And this might lead to a feeling of frustration and diminished credibility. Now, let's look at another analogy. Another way of highlighting the importance of coordination and planning within and among departments is a basketball team. Isipin nyo na isang basketball team ay may 3 point guard sa court. Lahat sila magagaling. May kanya-kanya silang strategy. At lahat sila, syempre, gustong manalo. Pero ang problema, walang play na napag-usapan. Sa bawat atake, may kanya-kanyang bitbit na bola.
Yung isa, gusto mag-fast break. Yung isa, naghihintay sa screen. Yung isa naman, nag-aabang sa 3-point line. So, nagkabanggaan lang sila sa gitna ng court. Paulit-ulit ang pasa, pero walang nakakashoot. Kaya habang nagkakagulo ang tatlong players, lumalakas naman ang kalaban nila. At kagaya ng example natin kanina, habang nagkakagulo at nagkakanya-kanya ang mga departamento, ang matindi nating kalaban, ang bagyo halimbawa or emergency crisis, ay lalong lumalakas at lalong lumalala. But of course, it's not always stories of failures. May mga pagkakataon din na napakaganda ang nagiging resulta dahil nagkakaisa ang mga departamento. Ang totoo, may mga halimbawa tayo ng mahuhusay na pagtutulungan sa bawat departamento ng ating LGU. Mga kwento ng tagumpay na nagsimula sa pagkakaroon ng iisang layunin at bukas na komunikasyon. In cases of strong typhoons and flash floods dito sa atin sa Biñan, nakikita at nararanasan natin ang mabilis at agarang emergency response. Alam natin na napakabigat at napakatindi ng epekto ng mga bagyo, ganun din ng habagat sa isa sa atin. Pero sa kabila nun, mabilis na tumutugon ang mga ahensya ng gobyerno sa tulong ng lokal na mga opisyal. At dito sa atin, hindi sila nagtatrabaho ng mag-isa. Imbis na kanya-kanyang galaw, nagkakaisa sila at nagsasanib puwersa ika nga para maging mas mabilis at mas organisado ang kanilang tugon. Because of our shared command center, joint information drives are ensured, kaya mabilis na naipararating sa mga tao ang mga hakbang na kailangan nilang gawin. At pinaka-importante, malinaw ang bawat role at responsibilidad ng bawat departamento o bawat ahensya. Yes, we have to understand that collaboration isn't only needed in times of disaster. Hindi lang tuwing may sakuna. Hindi natin ito ginagawa after natin umattend ng seminar tungkol sa teamwork and collaboration. We need to build a culture of collaboration that is sustained every day. And this requires clear communication, trust, and leadership modeling collaboration. It's also worth noting that an important key to breaking the silo mentality is that the effort should come from top down. Kapag ang leader mismo ang nagpapakita ng collaboration, open communication at trust building, mas malaki ang chance na gagayain ito ng buong team. Ika nga, kung gusto mong magkaroon ng kultura ng pagkakaisa, it has to start from the top. Hindi pwedeng kanya-kanyang galaw. Hindi pwedeng may kami-kami lang na mentality. It is important that leaders create spaces for honest conversations, shared goals, and clear communication. Kapag may tiwala ang mga tao sa isa't isa at sa leader nila, mas madali ang tulungan, mas mabilis ang aksyon, at mas maganda ang resulta. Now, one crucial factor in promoting collaboration is communication. In promoting communication within and among employees, hindi kailangan ng high-tech system agad. Minsan, sapat na yung mga simpleng GC or group chat. Maganda rin gumamit ng mga shared Google Sheets or Google Drive. O kaya, shared calendar para sa mga schedules, deadlines, at events. Para alam ng bawat isa kung sino ang gumagalaw at kailan sila gumagalaw. This way, mas mabilis ang updates, mas konti ang kalituhan, at naiiwasan ang doble-dobleng trabaho at pagkaaksaya ng resources. Importante rin siyempre ang tiwala. Ang totoo, malimit itong nakakalimutan. Pero aminin natin man o hindi,
Isa itong napakahalagang konsepto para sa bawat isa sa atin. Minsan kasi, hindi tayo nagtitiwala agad sa ibang department, sa ibang agency, lalo na kung first time natin na magkaroon ng collaborative project. Pero tandaan, trust is built through interaction. Importante na kilalanin natin ang mga counterparts natin sa ibang opisina. Kumustahin sa meeting, itag sa update, o i-message kung kinakailangan. Mas maganda rin kung may regular check-ins or coordination meetings, kahit mga 30 minutes lang. Basta consistent at regular. Tandaan po natin, mahirap magtulungan kung may kanya-kanyang duda. Pero kapag may tiwala, mas madaling humingi ng tulong at mas bukas tayo sa feedback. Now, leadership is also important in collaboration. Malaking bagay na nakikita sa mga leaders natin na bukas sila sa pakikipagtulungan. Whenever we see our directors or department heads actively working with other offices, halimbawa, siya mismo yung tumatawag, nakikipag-coordinate at open sa feedback, we are also inspired to do the same. Again, culture flows from the top. Kung collaborative ang leader, magiging collaborative din ang team members. In promoting collaboration, hindi kailangang grand project agad ang gagawin natin. Pwede tayong magsimula mula sa maliliit na mga projects. Pwedeng joint barangay outreach program. O kaya pwede ding joint clean-up drive ng mga volunteer employees. Or even simple planning session within and among two departments. Basta may shared goals at effort, may impact yan. Minsan, akala natin hindi importante yung maliliit na efforts. Pero over time, these small efforts promote the culture of collaboration. Eventually, padami ng padami ang empleyado na nagkakakilala, nagkakatulungan, at nakakabuo ng tiwala. Kaya malinaw, if we want a culture of collaboration, let's build it step by step. Let us promote communication, trust, and leadership in both small as well as big efforts that we exert. Totoo naman, hindi ito madalian. Pero kapag ka naging ugali na, magiging natural na lang ang pagtutulungan. At kapag gano'n na ang kultura, lahat ng proyekto ay nagiging mas magaan, mas mabilis, at mas makabuluhan. Kapag may kultura ng pagtutulungan, ang talagang nakikinabang ay ang taong bayan. Yan ang dahilan kung bakit mahalaga ng bawat hakbang natin ay talagang nagkakaugnay upang matulungan ang bawat miyembro ng ating bayan at ganoon din makita natin ang pagkakaisa. Dahil sa huli, ang layunin natin ay mas mapadali ang buhay ng bawat isa. True enough, when agencies and departments collaborate effectively, the result is faster, more efficient public service. A great example is the municipality that streamlined its business permit process through integrated system, reducing process time from days to hours. At yan mismo yung ginagawa din dito sa atin. By now, we could agree that collaboration is key to public service excellence. For us to continue improving, we must prioritize communication, trust, leadership, and small victories. Because when collaboration becomes part of our culture, every project will be easier, faster, and more impactful. Alam ko, bawat kwento at karanasan na ating binahagi ay may mahalagang mensahe. At narito ang tatlong bagay na nais kong iparating sa inyong lahat
para magsilbing gabay natin sa pagtutulungan. Una, huwag matakot makipagtulungan. Madalas, ang takot na makipagtulungan ay nagmumula sa kakulangan ng tiwala at ang takot na mawalan ng control. Pero tandaan natin, mas malaki ang nagiging impact ng serbisyo kung nagkakaroon tayo ng bukas na komunikasyon at samahan. Sa pagtutulungan, hindi nawawala ang halaga ng bawat isa, kundi nabibigyan tayo ng pagkakataon na magtulungan para sa mas mataas na layunin. Huwag nating ikahiya ang pagtanggap ng tulong at hindi rin masama na humingi ng suporta mula sa ibang departamento. Isa pa, simulan sa maliliit na hakbang. Hindi kailangang magtulungan sa malalaking proyekto agad-agad. Minsan, ang pinaka-epektibong simula ay magsimula sa maliliit na mga efforts. Pwede magsimula yan sa simpleng sharing of resources o kahit sa mga informal na mga pag-uusap sa pagitan ng miyembro ng iba't ibang mga departamento. Ang mga maliliit na hakbang ay magiging pundasyon ng mas malaking tagumpay. Kung mag-uumpisa tayo sa mga hakbang na to, magiging mas natural ang collaboration at madali nating makikita ang mga positibong epekto nito on a wider scale. Pangatlo, makinig, magtanong, at magbigay tiwala. Ang tunay na pagtutulungan ay nakabase sa pagbibigay pansin at respeto sa ideya ng iba. Makinig tayo sa mga opinyon at suggestions ng ating mga kasamahan. Magtanong kung kinakailangan at maging bukas sa mga bagong kaalaman at ibang mga pananaw. Huwag tayong magbigay, huwag tayong matakot na magbigay ng tiwala. Dahil sa ganitong paraan, magiging mas maayos ang ating koordinasyon. Ang pagtutulungan ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng isang layunin, kundi ang pagtangkilik, pagrespeto sa mga kasamahan sa pag-abot ng layuning ito. Once again, highlighting what we've talked about today, we have to encourage everyone to collaborate. Don't fear collaboration. It enhances service, it builds trust, and achieves bigger goals. Start with small steps. They build the foundation for future success. And lastly, listen, ask questions, and trust your calling. In closing, public service is not about competition among departments, but it's about compassion through cooperation. Hindi po natin kailangan maging kompetisyon sa isa't isa, kundi magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating kapwa Binyanense. So, thank you very much sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po ulit si Cheryl Villaluz at ito ang One Government, One Goal, Building a Culture of Collaboration. Padayon, Lingkod Bayan.